ngayon pong hapon. Ngayon po ay ika-4 na linggo sa ating pong pag-celebrate ng ating Sunday worship ngayong October na may theme po ng Connection Builders. At patuloy po natin nararamdaman ang pagpapala at kalinga ng ating Panginoon bagaman tayo po ay nakakaranas at nasa gitna ng pandemya. Kung paano po na tayo ay nabubusog sa ating mga kinakain na pagkain ngayong hapon, we will be spiritually blessed through the sharing of God's Word. Ang ating pong programa sa hapon na ito ay pasisimulan po natin sa pag-awit ng papuri sa ating Panginoon. This is our own way of inviting the Holy Spirit in our midst. At ito po ay pangungunahan ng ating music team. Kasunod po nito, ang pinakamahalagang parte po ng ating gawain sa hapon na ito, ang pagbabahagi po ng salita ng ating Panginoon na ihahatid po sa atin ng ating butihing pastor. Gaganapin din po natin mamaya ang Lord's Supper bilang pag-alala po sa pag-ibig po ng ating Panginoon kung paano po siya nagbata sa cross just to save us. And I hope na yung mga elements for the Lord's Supper ay ready na po natin para po mamaya ay maging tuloy-tuloy po ang ating programa. Ipapaliwanag din po mamaya sa atin ng isa nating kapatiran ang kahalagahan po ng pagbibigay. Kung paano tayo po ay binibless ng Panginoon. In the same way, we are going to give back what is due for our Lord. Alam ko po na tayo ay excited na para simulan ang gawain natin ngayong hapon. But before that, I want to invite everyone to join me in the short prayer. Heavenly Father, we exalt your name, we glorify you in our midst. Panginoon, maraming salamat po sa hapong ito, Panginoon, na kami po'y pinagkatipon niyo, Panginoon, upang magsama-sama, Panginoon, in celebration of your word and in your goodness. Panginoon, Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na patuloy niyo pong binibigyan ng lakas, binibigyan ng blessing, Panginoon. Lord, I pray that this afternoon, O God, nilalapit ko po ang aming mga puso, Panginoon, sa iyo. Lord, we know na you are not going to bless us if may nakikita po kayong bahid tungi sa aming mga puso. Lord, I pray for cleansing, Panginoon. Lord, linisin mo po ang aming mga puso, Panginoon, na marapat po kami sa aming pananambahan po sa hapon ito. Lord, I also pray, O God, for our music team, Panginoon, Lord. I also pray for our instruments, Lord. Gamitin mo nga po, Panginoon, ang mga kabataang ito, Panginoon, ang kanilang talento, Panginoon, para patuloy po kayong mapapurihan, Panginoon, to give you back the glory you deserve, Lord. And I also pray, O God, for our connection, Panginoon, kung paanong kami po yung nakakaranas ng mga intermittent signal, Panginoon. Lord, that I pray, O God, that make our internet signal that strong, O Lord, na hindi po kami mawala, hindi po kami ma-disconnect, Panginoon, sa aming pananambahan sa iyo ngayong hapon, O Lord. And I also pray, Panginoon, sa mga makikinig po at mga kasama namin ngayon, Panginoon, ngayong hapon. Lord, I pray for your grace and mercy towards them, O Lord. Open their hearts, O God. Open their minds, O God. At maging simula po ito ng kanila pong pananambahan at pagkilala sa iyo, Panginoon. And Lord, I also pray for our pastor, O God, na gagamitin mo po sa pag-share ng iyong salita. Lord, I pray for wisdom and boldness upon him, O Lord. Lord, sana po gamitin niyo siya to speak, O God, yung inyong pong salita, kung ano po yung gusto niyo sabihin sa amin. Lord, we pray, and I pray, O Lord, na yung boldness mo po ay gamitin niya, Panginoon, not only to share your word, O God, but to correct us, O God. Lord, thank you for his life, O God. Thank you for his health, O Lord. Lord, sa lahat ng ito, hindi lang po nawa ang aming pastor ang aming makita, Panginoon, bagkus kayo po higit sa lahat. Lord, give us the freedom, O God, to worship you this afternoon because all we desire is to praise and glorify you above all, Lord. Thank you for our life. Thank you for the blessing, Panginoon, Lord. Tinatagubilin po namin, Panginoon, ang gawain na ito, Panginoon, sa inyong panan, Panginoon. Lord, maraming salamat. We utter and offer our humble prayer, Panginoon, sa iyo lamang. In the name of our Savior, Jesus Christ. Amen, amen, and amen. Ang ating pong church ay may iba't ibang gawain na isinasagawa at inaanyayahan po namin kayong dumalo, lalo na po sa ating night of prayer and night of encouragement na salitan po natin ginagawa every Friday. Ang ating pong mga leaders may palakasan din po sa Leaders Night tuwing Tuesday naman po. At maliban po doon, may iba't ibang gawain na ginagawa po ang mga youth, ang wings, ang men's, at ang mga young mothers. Also, we want to invite you to our
Sunday church worship every Sunday po at 4 p.m. live po sa ating FB page. At sana po ang mga gawain po ng church ay ating suportahan. At ngayon naman po, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo, halina't umawit ng papuri para po sa ating Panginoon. Gamitin po natin ang ating mga boses to express our adoration to our God. Let's all welcome our music team. Again, let's all sing and give praise to our Heavenly Father. Muli po, magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po'y magpuri sa ating Panginoon na may saya, may tuwa at may galak sa ating mga puso. Tayo po'y umawit na para sa ating Panginoon.
magpapatuloy sa pagpupuri sa ating Panginoon. Kung may pinagdaraanan ka, kung may suliranin ka, na pakiramdam mo, kinakain ka nito. Tandaan mo yung sinabi ng ating Panginoon sa Psalms 46 verse 10. Be still and know that I am God. Manatili ka sa ating Panginoon. Dahil tunay, sa bawat suliranin mo, ang Diyos ang magiging kaagapan. Kaya ngayong hapon na ito, kantayin mo to na nagmumula sa puso mo. The Lord, mananatili ako. Whatever the circumstances is, then you have the power to create it and you have the power to control everything in our lives. Atin mo awitan na.
sa iyo lamang Isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Tunay nga po ng ating Diyos ay karapat-dapat na purihin, pasalamatan sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Amen? So, sa pagkakataong ito, buksan po natin ang ating mga Bible sa aklat ng 2 Corinthians 9 verse 7. Sinasabi, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Amen. So, sa ating mga kapatid, ito po ang pinakamahalagang aspeto po ng ating paglilingkod sa ating Panginoon, yung pagbibigay. Ano po ba ang dapat nating ibigay para sa ating Panginoon? Sa kanyang ginawa sa cross, sa kaligtasan na ating natanggap mula sa kanya, sa patuloy na pagkalinga niya sa atin. So sa pagkakataong ito, hinihimok po tayo ng Panginoon. Ang sabi niya, dapat daw tayo magbigay na unconditional. So kapatid, kung nagbibigay po tayo, ano pong nasa puso natin? Diba? So ang sabi dito, dapat daw i-evaluate natin ang ating mga puso when we give, when we share. Diba? So, kailangan, yung pinaka-desire po ng ating puso is maglingkod sa Diyos at ibalik ang pagpapala na ating natanggap mula sa Kanya sa pamamagitan po ng ating mga pamamagitan ng ating pagkakaloob, sa pamamagitan po ng tithes and offering natin, at even po sa ating mga pledges, na kung saan ang mga finances na to na ating nalikom ay siya rin ginagamit natin upang sa ganon, maging channel of blessing ang ating iglesia sa ating kapwa mananampalataya. So, napakabuti ng Diyos. So, ang gusto ng Panginoon sa atin is magbigay tayo na hindi napipilitan lamang. Bakit? Kasi dito po tayo dinesign ng Panginoon. We will give out of love. Amen? So, sa pagkakataong ito, tayo'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Lord sa hapong ito Panginoon na kung saan nakrinig namin Lord kung gaano ka kabuti sa aming mga buhay, nakita namin Lord kung gaano ka kapangyarihan Panginoon. Kaya Lord, sa hapong ito, Panginoon, turuan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, O God, Lord, na mag-share din, Panginoon, na magbigay, O God, Lord, makibahagi, Panginoon, anuman, Lord, ang iyong gawain, O God, Lord, na nandito, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa bawat isa, lalong-lalo na, Lord, sa aming iglesia, Panginoon. Maraming salamat, Lord, gamitin mong instrument, Panginoon, ng biyaya, O Lord, ng pagmamahal, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Sa aking mga kapatiran, O God, dalayan ko, Lord, na ikaw, Lord, ang patuloy na magpala, mag-ingat, Panginoon, sa bawat isa, upang sa ganun, Lord, makita ng sanlibutan, O God, na napakaswerte namin, Lord, na ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming source ng lahat ng aming pangangailangan, at hindi kami nagkukulang, O God. Maraming salamat, Panginoon. Binabalik namin, Panginoon, ang lahat na papuri, lahat na papasalamat, O God, sa iyo. At maging, O God, Lord, sa halaga na aming nalikom, patuloy mong pagpalain ito, O God, na maging source of blessing, maging channel of blessing, Lord, sa aming kapwa na nangangailangan, Panginoon. Lord, patuloy mong pagpalain ang aking mga kapatid, Panginoon, sa kanilang trabaho, sa kanilang mga resources, O God, upang sa ganun, Lord, ang kanilang puso, Panginoon, ay lagi nakatuon, O God, sa paglilingkod sa iyo, sa pamamagitan ng pagbibigay, O God. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
And since October is Pastor's Month Appreciation, ang mga wings po natin ay may inihandang mga greetings para po sa ating pastor at pastora. Tunghayan po natin. Hi, Pastor Gio and Pastor Leslie. In this difficult season, we pray that God would be your constant companion. We thank you for your endurance and all your sacrifices as our spiritual leaders. God bless you and your family. Happy Pastor's Appreciation Month, Pastor Gio and Pastoral Leslie. Maraming salamat sa ating music team. Ang pinakamahalagang bahagi ng ating gawain sa hapong ito ay ang pagbabahagi po ng salita ng ating Panginoon. It's a command that Jesus set out for us to share His Word and His love to others. In this juncture, atin po bigyan ng resounding virtual round of applause ang ating pong Panginoon sa buhay po ng kanyang lingkod. Let us all welcome our pastor, Pastor Emmanuel Fontanas, for the sharing of God's Word. Thanks po para po sa lahat. Muli, Sunday na naman. Wini-welcome ko po ang bawat isa dito sa ating programang Home Church. Sa ating Jayco SR Church. Alright. So, maraming salamat sa ating host for this Sunday. No, isa po yan sa ating leader. No, siya po si Sister Darlene. Leader po yan ng event. Di ba? Kaya tingnan nyo naman kung paano siya mag-deliver. Di ba? Para tayo nasa nasa special event, di ba? So, siya po yung leader ng event natin dito po sa church. Siya, si Sister Darlene Alisasis. Alright? So, teacher po siya dito po sa may Nagpayong Elementary School. So, thank you sa iyo, Sister Darlene, sa yung napakagandang presentation sa linggong ito. No, masyado formal talaga. Parang gusto ko talaga maging formal din, pero hindi kaya ni Pastor maging formal. Alright? So, gusto ko rin pasalamatan yung ating mga praise and worship team. So, napakagandang kinanta natin kanina. No? Tunay, dapat tayo manatili sa Lord. Amen po ba? So, sa lahat ng dinadaanan nating bagyo sa buhay natin, yung ating pananatili sa Panginoon, ito'y kailangan. Right? So, maraming salamat din dito po sa ating mga wings. No? Ano ba yung ibig sabihin ng wings na yan? Women's in God's basta yun. Women's in so, paki-shout out na lang dyan, no? Na po sa chatroom natin yung mga member ng Wings. But maraming salamat po sa appreciation, no? Sa pagbati niyo po sa amin, no? Thank you for appreciating us. But again, sabi ko nga po, paulit-ulit, no? Isa lang, no? Isang bagay lang ang magpapakita talaga ng pagka-appreciate natin sa ating mga leaders. Ito yung walang iba kundi yung pagkakaroon ng development or pagkaroon ng grow, no, pag-grow natin, no, dahil sa kanilang pagli-lead. All right? So maraming salamat po sa ating lahat, no, at gusto ko rin pasalamatan yung ating mga kasama ngayon sa hapong ito. No, maraming salamat po sa inyo at pinaunlakan niyo muli ang imbitasyon ng bawat isa po sa amin, no, dito sa ating church. So welcome kayo muli. No, alam ko na welcome na kayo, but gusto kong i-welcome ulit kayong lahat. Right? So, ngayong hapon po ito, tayo pong muli ay doon pa rin sa ating series about connection builders. Right? So, bilang mga Kristiyano, again, no, paulit-ulit tayo, naka-4 na linggo na. Ito, no, pang-4 na linggo na ito na tinatalakay natin itong connection builder. So nawa ay nagagamit talaga natin ito sa ating pong bawat buhay, no, na makakuha tayo nagiging connection builder talaga or nagbi-build tayo ng connection sa ibang tao at higit sa lahat nagbi-build tayo ng relasyon ng connection sa ating Diyos. Amen po ba ron? So parang recap lang ulit, no, recap lang. Sa first Sunday, tinalakay natin dito sa connection builder, ano yan? I am Christ Ambassador. Amen po ba? So, pangalawang linggo, tinalakay natin, pinamagatan po natin yan na bilang connection builder, we are unstoppable. Amen po ba? I am unstoppable. So, last Sunday,
tinalakay natin, I am part of jigsaw puzzle. Amen po ba? Yung picture, o yung great wonderful picture ng Lord. No, isa tayo ron. So, ngayong hapon, ano kaya? No, yung gustong iparating sa atin ngayon ng ating Panginoon. No? So, nawa po ay sama-sama tayong ma-excite. Alright? So, as we meditate God's Word, dalangin ko na patuloy na kumilos ang atang banal na Espiritu sa bawat isa po sa atin, sa ating bawat tahanan. Right? So sige, bago ako tuloy magsimula, tayo po muna ay manalangin sa Panginoon. Amang banal, Lord, sa oras na to, kami Panginoon ay nagpupuri sa iyo. Mapasalamat, Lord God, sa panibagong linggo, Lord, na binigay mo sa amin, O Diyos. Maraming salamat, Lord, muli at nagsama-sama kami, Panginoon, bilang isang iglesia, O God, na sumasamba, nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat, Lord. Salamat sa opportunity, Lord, na binigay mo sa amin sa oras na to, Panginoon, para ibalik sa iyo, Lord, ang lahat ng pasasalamat to, Ama. Lord, as we meditate your holy word, O God, we pray, Lord, na patuloy kang kumilos sa aming puso, sa aming isipan at sa aming buhay, O Diyos. Nawa, Lord, every time, Lord, na tinatanggap namin ang yung salita, Lord, dalangin namin, Panginoon. Ito'y nagdudulot, Lord, ng malaking pagbabago sa aming buhay, Panginoon. Palaguin mo, Lord, itong mga salita na aming natatanggap, Lord, every Sunday, Panginoon. Lord, we also pray, Lord, na patuloy kang kumilos, Lord, sa aming bawat tahanan, sa aming mga internet connections, Lord God. We speak victory, Lord, in your mighty name, Jesus, Lord God. Lord, sa hapon ding ito, Lord, I pray, Lord, na yung kalwalatian mo, Panginoon. Let your glory fall upon me, Lord, as I deliver your holy word sa hapong ito, Panginoon. Let your glory fall upon our brethren, Lord God, sa hapong ito, Panginoon, as they receive your holy word, O God. Lord, maraming salamat muli, Panginoon, sa katagumpayan, Lord, na binigay mo sa aming mga kapatiran, sa lahat ng iglesia sa buong mundo, Panginoon, na nagdaos ng pagsamba kaninang umaga sa iyo, Lord God. Patuloy ka, Panginoon, na mapapurihan din naman sa kanilang mga bawat buhay, O Ama. Lord, sa pagpapatuloy ng aming gawain, sa oras na ito, Panginoon, muli, Lord, ikaw ang aming luluwalhatiin, O Ama. Ikaw ang aming papupurihan at sasambahin, Lord. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat. Itong aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen, amen, at amen. Praise God. So, speaking of recap, no, so last Sunday, sabi ko nga kanina, no, we are part of Jigsaw Puzzle. No, tayo po'y bahagi ng magandang picture, no, wonderful picture ng ating Diyos. Amen po ba? So, isa tayo doon, isa ka doon. No, at yung pamilya mo, yung loved ones mo, yung kaibigan mo, na isabihin ng Lord bilang connection builder, no, gusto niya na makita mo rin sila bilang part ng magandang picture ng ating Diyos Ama. Amen po ba? So, sabi ko rito, yan, no, last Sunday, nabanggit po doon sa ating passage, no, sa Romans 12:3-12, no, sinabi doon na though we are many, we are part of one body of Christ. Tama po ba ako? Sino yung mga nakatin dyan? Amen? No? Now, sabi ko rito, when it comes to building connections o sa pagiging connection builders, makita po natin, binuo ng Diyos, no, yung buong sanlibutan gamit ng kanyang mga kamay. Amen po ba? So, ganun din, as connection builder, nais ng Lord, gamitin natin yung ating mga kamay. Amen po ba? So, that's why itong mensahe ng Lord, ngayong nga pong ito, pinamagatan ko pong, yan, I have two hands. I have two hands, the left and the right. Yan. Di ba? So, yan. I have two hands. So, nawa po, meron kayong mga Bible sa inyong tabi. Yan. Kunin po natin yung ating mga Bible. Open our Bible sa Book of Acts. Chapter 3, verses 1-10. Ano sinasabi niyan? Acts 3, 1-10. Basahin ko po. Minsan, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. 3:00 ng hapon noon, ang oras ng pananalangin. Sa pintuan ng templo na tinatawag na Pintuang Maganda, ay may isang lalaking lumpo mula pa nang ito'y isilang.
Dinadala ito sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga taong pumapasok doon. Nang makita nito sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y humingi ng limos. Verse 4, tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, "Tignan mo kami." Verse 5, tumingin nga siya sa kanila sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, ngunit kung ano ang mayroon ako, ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad." Verse 7, hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo. Noon di, lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templo kasama nila. Naglalakad, lumulundag at nagpupuri sa Diyos. Verse 9, nakita ng lahat na siya'y paglalakad at nagpupuri sa Diyos. Verse 10, nang makilala niyang siya ang pulubing dati nakaupo at namamalimos sa pintuang maganda ng templo, namangha sila at nagtaka sa nangyari sa kanya. No, purihin po ang pagkakabasa ng salita ng Panginoon. No, sabi ko dito, bakit? No, bakit I have two hands? Yung ating title. So sa oras na to, no, makita naman natin sa ating passage, di ba? Parang umikot yung story doon sa lumpo. Bakit I have two hands? Bakit hindi I have two feet? But again, sabi ko dito, dahil nice ni Lord na makita po natin how we should use our two hands in building connection, no, to others in a very, very special way. No, meron po ba akong dyan? Slide? Yan. I have two hands and I use it too. So, mamaya pa po pala yan. No? Kala ko kasi meron tayo dito. No? So, sabi ko ito again, how we should use our two hands in building connection to others in a very, very special way. Ito po yung naisabihin ng Lord ngayong hapong ito. That's why yung title na binigay ko nito is I have two hands. No? Dahil tulad po ng ating passage, sabi ko rito, no, makikita po natin dito sa ating passage, meron daw pong isang lumpo na simula pagkabata ay hindi na nakakalakad. No? So sa term natin sa ating kapanahunan, no, tinatawag itong inborn. Amen po ba? No? So inborn po ito. Makita natin sa ating passage, araw-araw daw po ay dinadala siya sa templo, hindi po para sumamba o manalangin o magpuri sa Diyos, bagkus para po manghingi ng limos. No? And then there's Peter and John, pumunta sila doon para manalangin. At nang nakita sila nung lumpo, hiningan po sila ng limos. Amen po ba? So makikita natin, sabi ni Peter sa kanya, "Tignan mo kami." Yan. Di ba? Sinabi ni Peter, "Wala kaming ginto o pilak, pero may iba akong ibibigay sa iyo. In the name of Jesus of Nazareth, rise up and walk." Sabi ni Peter. Praise God. No, napakaganda pong senaryo po yun. Tama po ba ako? No, makita natin that in Jesus' name, ang ibinigay ni Peter sa nanghihingi sa kanya ng limos ay higit pa sa inaasahan niya. Amen po ba ako ron? No, that's why we call it special. Amen po ba? Napaka-special nung araw na yon para sa lumpong yon. No, ngayong hapon pong ito, sabi ko rito, sino po sa atin ang may inaasahang something special from the Lord? Amen? So, sige, paki-type niyo po dyan sa ating chat box kung sino dyan yung merong inaasahang something special from the Lord. No? Sabi ko rito, ngayon pa lang, sinasabi ko po sa bawat isa po sa atin that God is about to give you something special. No? Something that is more than you ask for. Amen? Gaya nung po kanina, yung ibinigay ni Peter sa kanya is something special na talagang higit pa. No, higit pa doon sa kanyang hinihingi. Alright? So, hinihingi niya yung limos lang, no, siguro mga konting barya lang, konting pilak, no? Pero ang ibinigay sa kanya, alam niyo po, kung makikita natin sa Acts chapter 4, itong lumpong to, no, is nasa 40 years old na siya. No, 40 years old na. Makikita po natin yan sa Acts chapter 4. No? Makita natin, since birth, no, siya inborn.
Di ba? Hanggang 40 years. 40 years siyang lumpo. 40 years siyang hindi niya naranasang makalakad. 40 years siyang hindi niya na-enjoy yung kanyang paa. Amen? Pero yung kanyang inaasahang limos, na kakapiranggot lang, at makita natin ang ibinigay sa kanya is something special. Tunay na ibinigay sa kanya is more than he asked for. So ngayong hapong ito, ganun din ang sinasabi ng Panginoon. Amen? So sino dyan yung may inaasahang something special sa Lord? I-claim mo na yan, kapatid, dahil again, sabi ko rito, no, today is the day that you will receive something special from the Lord. Amen po ba? Nako, nakaka-excite naman. Amen po ba ako noon? No? Ako na-excite din na ano kaya ibibigay sa akin ng Lord, no, ngayong hapong ito. Now, sabi ko dito, yan. Today, let us focus sa ating pong mga kamay. Alright? So again, ang title natin is, again, I have two hands. No, kaya po, pag tinanong ko po kayo, pakiano nyo na po yung isang slide. Yan. Yan. Pag tinanong ko po kayo, I have two hands and I use it to, ano yung isasagot natin sa blank? Alright? So sige, bigyan ko po kayo pagkakataon na i-ano nyo po yung chat box natin. I have two hands and I use it to, ano po? Saan natin ginagamit yung ating dalawang kamay? Madalas ba ginagamit natin ito? Pamalo? Panampal? Ano ba? Panabunot? Ano ba? Saan natin? O panduduro? Yan. Ikaw kasi panidisi. Di ba? So, saan natin ginagamit? So, ano niyo po dyan sa ating chat box, no? Yan. Sabi ko po rito, ako po naniniwala na isa po sa ating mga parte ng katawan natin, yung ating kamay, na matasabi natin pinakabising parte ng ating katawan. Tama po ba ako? No, sa araw-araw, halos yung kamay natin talagang gumagana na gumagana. Amen? That's why kapag dating sa mga word na action, di ba? Madalas ang interpretation is yung ating kamay. Amen po ba? So action kasi, no, dito kasi nakikita natin yung ating mga galaw madalas, no? Sabi ko rito, yan, sa message po ni Lord ngayong hapon pong ito, bilang mga connection builders, makita po natin kung saan ba dapat natin ginagamit yung ating pong mga kamay, no? So, salamat kung sino man yung sumagot diyan ng honest diyan sa ating chat box, no? Yan, in God's message today, no, may we see where and how, what the Lord wants us to use our two hands. Amen? Parang saan nga ba natin dapat ginagamit itong ating mga kamay bilang mga connection builder? No? Sabi ko dito, like Peter and John, they used their hands in, number 1, worshiping God. Amen? Yes. They used their hands to worship the Lord. Amen po ba ako ron? Diba sabi doon sa verse 1 ng ating passage, minsan nagpunta sina Pedro at Juan sa templo, 3:00 ng hapon noon, ang oras ng pananalangin. So makita natin yung pagpunta nila. No, pagpunta nila sa templo. They are about to worship the Lord. Amen po ba? No? Sabi ko rito, Peter and John went to the temple. Dito po makikita po natin that time doesn't matter when it comes to worshiping God. Amen? Yes. No, time doesn't matter. Walang halaga kung anong oras. Amen po ba ang pananambahan? Walang halaga kung umaga ka nananambahan o hapon ka nananambahan. Tulad po sa ating kapanahunan na kung saan yung iba, dapat daw sinasabi, umaga tayo nananambahan. No? Bakit daw hapon tayo nananambahan? Dapat umaga. Pero dito makita natin sa ating passage, 3:00 ng hapon, pumunta si Peter at John sa templo para manalangin. Well, hindi ko sinasabing mali. No, wag ko kayong maguluhan mga kapatid. No, hindi ko sinasabing mali ang manambahan ng umaga kasi sabi dito hapon. Pero hindi ko sinasabing tama yung pananambahan ng hapon. No? Again, tandaan natin mga kapatid, no, sabi ko rito, yan. No? Makikita natin ang ating pananambahan, no? Hindi ho mahalaga. Time doesn't matter
when it comes to worshiping God. Amen? We can worship the Lord anytime, anywhere. Amen? Yes. Alam nyo, may nakikita pa nga ako, 7 to 9. Amen? 7 p.m. to 9 p.m. Meron silang service. Meron silang worship the Lord. No? So, anong ibig ko sabihin nito? No? Ibig ko sabihin nito, gaya ng ating mga kamay, no? Bilang connection builder, gamitin natin to worship the Lord. Amen? Kaya nga sabi ko, time doesn't matter. Hindi mahalaga yung kung anong oras ka magpupuri sa Lord o sasamba sa Diyos. Dahil again, uulit-ulitin ko dito sa ating iglesia that worshiping God is a lifestyle. Amen? Yes, a lifestyle. Ibig sabihin, kahit ngayon, di ba, nasa home church tayo. Nasa kanya-kanya tayong mga tahanan. Dapat, the works of our hands will show that we worship the Lord. That's lifestyle, mga kapatid. No, it's not worshiping God. It's not about singing praising song. Amen. Worshiping God is not about praying, but it's about lifestyle. Na kung paano nakikita si Lord sa buhay natin. Amen. Di ba sabi nga sa John chapter 4, ang tamang pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat natin sinasamba sila sa Espiritu at katotohanan. Amen? Yes, maaga ka nga nananambahan. Pero ang tanong, ano bang ginagawa mo pag-uwi? Di ba? Tama ba ako? So makita natin, worshiping God is a lifestyle. Amen? So makita natin dito, minsan nagpunta sina Peter at John sa templo. 3:00 ng hapon noon at ang oras ng pananalangin. So makita natin dito sa ating passage sa buong 1 to 10, no? How they worship the Lord. Amen? Hindi lang yun dahil sa pagpunta nila sa templo. But makita natin dito, no, sa buong passage, makita natin they worship the Lord. Una, to help people. Yes, helping people is also worshiping God. Kaya nga lifestyle eh. Amen? Yes. So makita natin, no, malawak po itong salitang worship. That's why, again, mga kapatid, uulit-ulitin ko po, gamitin natin yung ating mga kamay, hindi lang every Sunday. Amen? But every day in our lives. Gamitin natin yung ating kamay to worship God. Amen po? Pangalawa, like Peter and John, yan, they use their hands to pray to God. No? Nawa, ginagamit natin yung ating mga kamay sa pananalangin. Amen po ba? No, every time na may mga pagsubok tayo dinaranasan, di ba? I have 2 hands, di ba? The left and the right. Put them apart, di ba? So, hindi kayo right. Di ba? Pagsamahin natin to, then pray. Amen? Ito yung nais ng Lord, mga kapatid. Na sa ating mga kamay, every time na, instead na kung saan natin gamitin itong ating mga kamay, maaaring sa pandurugas, pagnanakaw, pang-uumit, pangungupit, di ba? Let's pray. Amen po ba ako ron? Now, sabi ko ito, Peter and John went to the temple to worship and pray to the Lord. No, nakakatuwang isipin po, mga kapatid, na makita natin si Peter, no, at si John nung panahon po ni Lord. Going back sa panahon ng Panginoon. Hindi ho ba? Makikita natin sa Luke chapter 22, verse 40 to 46, kung paano inutusan si Peter, si John, alam ko si James yata kasama nila noon. Sabi ng Lord sa kanila, dito muna kayo, magpuyat kayong manalangin. Di ba? At pumunta si Lord doon sa kabilang dakot, siya nanalangin. Pagbalik niya, nakita niya natutulog sila Peter. Di ba? Sabi niya, bakit kayo natutulog? Di ba sinabi ko kayo magpuyat? Hindi nyo makayang magpuyat at manalangin. Di ba? Para hindi kayo madaig ng tukso. Sabi ng Lord doon eh. No? Sa Luke chapter 22, verse 40 to 46 po yan. Makikita po natin yon. So sabi ko dito, but dito makita natin, amen, makita natin how they love to pray.
Amen po ba ako ron? Yes. How they love to pray. Parang alas 3 ng hapon, parang ang sarap pa matulog niyan. Amen po ba ako? No? Pero makita natin, no, natutunan nila kung ano yung benefits ng prayer. Amen? Alam nila, sabi ko rito, no, na the more they pray, the more they receive strength from the Lord. Amen? So be it sa atin din, mga kapatid. No? The more we pray, the more we will receive strength from the Lord. Amen? The more we pray, the more the Lord will bless us. Amen? Yes. The more we pray, the more the Lord will heal us. Amen po ba ron? Yes. That's why every time, mga kapatid, every time na makikita natin yung ating mga kamay, don't forget to pray. Amen po ba ako ron? Yes, every time na natatakot tayo, no, pagdikitin mo yung dalawang kamay na yan at manalangin. Amen tayo? Yes, praise God. Pangatlo, how they use their hands, yan, to bless others. Praise God. Sabi po sa verse 6 ng ating passage, sabi niya rito, yan, ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto, ngunit kung ano ang mayroon ako, ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong nga taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Wow, praise God. Nung makita natin how Peter blessed that lumpo. Amen? Ano ba ibig sabihin ng lumpo? Lame? Lame ba lumpo? Oh, basta yun. Di ba? So makita natin, sabi ko rito, yan. Then Peter said, silver or gold I do not have, but what I do have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Praise God. No, sabi ko dito, minsan, hirap tayong magbigay. Dahil madalas, nakafocus po tayo sa kung anong meron po tayo. Amen po ba ako ron? Diba? Parang minsan iniisip natin, gusto natin Lord, alam mo naman yung puso ko, gusto ko talaga magbigay eh. Diba? Kaya lang, pag binigay ko to baka kulangin yung pang-ulam namin. Yeah? Baka, kasi naka-budget na to, Lord eh. Amen po ba ako ron? Naka-budget na to eh. Sabi ko dito, yan. But as a connection builder, makita natin sila Peter and John, hindi naging hadlang kung ano ang wala sila. Dahil meron silang mga kamay to bless people. Amen? Sabi ni Peter dito, di ba? Nakita niya rito? Nakita natin, di ba? Sabi niya rito sa may verse 4. Tama po ba? Yan, sabi niya sa verse 4, tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Peter sa kanya, tignan mo kami. Parang, tignan mo nga kami. Ano ba kukuha mo sa amin? Parang gano'n, di ba? So, alam din ni Peter tsaka ni John na wala sila nung hinihingi nung lumpo. Which is siguro, yung silver or yung ginto o maaaring konting salapi o barya, maaaring ganun. Pero hindi nag-focus doon si Peter. Amen? Hindi yun naging hadlang. But ang nangyari, ginamit ni Peter yung kanyang mga kamay to bless that man. Amen? Sabi niya, wala akong ginto, wala akong pilak. Pero in Jesus' name, no, na-figure out ko, nilihans niya to eh. No, in Jesus' name of Nazareth, rise up and walk. Napakaganda po, mga kapatid. Amen po ba ako ron? No, sa atin din, mga kapatid, no, makita natin, no, sa ating buhay, God gives us two hands to bless people. Amen? Yes. Meron po ba akong slide dyan? Yan. No, let's not focus on what we have, but let's focus on what our hands can give. Ano yung mabibigay natin? Walang iba. In the name of Jesus, we can bless people. Amen po ba ako ron? Through prayer, yes. Praise God. Pang-apat, sabi ko po dito, yan.
Saan po nila ginamit ang kanyang dalawang kamay? Yan. Pang-apat, to perform God's miracle. Praise God. Sabi po sa verse 7 ng ating passage sa Acts chapter 3, yan, hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo. Noon lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. That very moment, nung hinawakan niya yung lumpong yon, that very moment, lumakas yung kanyang bukong-bukong, yung kanyang mga paa at siya'y nakatayo at nakalakad. Wow! Sabi ko dito, di ba napakasarap tingnan nun, di ba? Isn't it great, mga kapatid, that minsan tinatanong natin sa ating sarili, is it really possible ba na makagawa tayo ng miracle ng Lord? Possible pa ba talaga ngayon yon? Possible pa ba talaga sa panahon natin? Palagay niyo po, possible pa ba yan? No? Sabi ko dito, yes. No? Wala pong pinag-iba si Peter at saka si John sa atin, mga kapatid. No, we are all ordinary people who have faith in Jesus' name. Amen? Yes. Hindi ho basihan na nabuhay sila nung unang panahon. Dahil yung unang panahon na ang ating Panginoong Jesucristo na nagbigay sa kanila ng kapangyarihan para maagawa ng himala ay siya ring Panginoon na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para gumawa ng kanyang mga himala. Amen? Yes. Sabi ko dito, no, yan, the only difference is they use their gifts to glorify God without any hesitation or doubts. Amen? Yes. Ito lang yung pagkakaiba. Kaya minsan, madalas, hindi natin nagagawa na makagawa ng himala ng Lord. Kasi minsan, andun yung hesitation. Nag-hesitate tayo. Diba? Minsan, dadalawang isip tayo, talaga ba? Kaya ko ba talaga? Diba? Minsan, you can pray for your loved ones, for your sick loved ones, diba? Kaso, minsan, nagme-message ka pa eh. Diba? Pastor, pakipag-pray mo naman yung anak ko kasi may lagnat. But in the name of Jesus, mga kapatid, in the name of Jesus, kaya mong pagalingin yun. Amen? Yes. Iisa lang naman yung source eh. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. If we have faith in Jesus, di ba? Sabi ng Lord, kahit maliit na mustard seed, you can move mountains. Sabi ng Lord eh. All you need is faith, mga kapatid. Amen po ba ako ron? Di ba? Sabi ko rito, sabi doon sa Acts 1:8, ano sabi sa Acts 1:8? You will receive power to the Holy Spirit. Amen po ba? Same power, mga kapatid. Same power na binigay kila Peter. Ito rin yung power na binibigay sa atin ng Lord. The moment we receive Him and we have faith in Him, we can do everything. Di ba? Sabi nga sa Philippians 4:13, sino life verse niyan? Kayo nung life verse yan. Ako life verse yata ni Sister Christy yan eh. No? I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? Yes, I can do all things. Amen po ba ako ron? So praise God. Sabi ko dito, yan. Pag dumating yung moment, mga kapatid, all you need to do, use your hands to perform God's miracle. Amen po? Panglima, sabi ko rito, yan, ginamit nila Peter at John na kanilang mga kamay to help others to connect to God. Amen? Yes. No? Ginamit niya to. Verse 8, sabi sa verse 8, no, palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templo kasama nila. Naglalakad, lumulundag at nagpupuri sa Diyos. Praise God. No, so makita natin how they use their hands. 'Di ba sa verse 7, 'di ba? Ano sabi sa verse 7? Hinawakan niya ang kanang kamay ng lumpo at itinayo. Hinawakan niya ang kanang kamay ng lumpo. They help that man, amen, to connect to God. Wow.
Hindi lang niya basta binigyan ng amazing grace, ng awesome miracle ng Lord. But they also help that person to connect to God. Diba? Sabi niya rito Sabi niya rito sa verse 8 palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templo. Kasama nila. Naglalakad, lumulundag at nagpupuri sa Diyos. So makita natin, after 40 years, amen? 40 years na naramdaman niya, na nakakalakad na siya, nakakatakbo siya, nakakatalon siya. Diba? Hindi hinayaan ni Peter at saka ni John na tumakbo pa uwi yun. Diba? Sa sobrang excited, di siya tumakbo pa tayo, papauwi. But sa sobrang excited niya, dahil sa ginawa ni Peter in Jesus' name, nagkaroon siya ng connection sa Diyos. Yun yung naging dahilan para siya'y magpuri sa Diyos. Amen? After 40 years, first time siyang pumasok sa church. Amen po ba ako ron? Praise God. No, sabi ko rito, yan. No, magkakasama silang pumasok sa templo at nagpupuri sa Diyos. Isa po itong miracle ng Diyos. Amen po ba? Praise God. Sabi ko rito, miracle of God is not just for healing. Miracle of God is not just for prayer answered or answered prayer. But most of it, sabi ko rito, it's God's miracle of transformation. Amen? Yes. It's God's miracle of transformation. Every time, mga kapatid, na yung ating mga kaibigan ay ma-connect natin sa Diyos, it's a miracle from God. Amen? Lalong-lalo na ngayon na online platform to. Diba? Parang ang hirap-hirap na kunin natin o isama natin yung ating mga kaibigan para magkaroon ng connection sa Lord. Ang hirap. Kasi meron tayong boundaries. Meron tayong protocols na ginagawa, na sinusunod ngayon. Amen? Maaari yung ibang kaibigan natin naka-isolate pa. Or naka-quarantine pa. Amen? Napakahirap. But it's God's miracle, mga kapatid. Amen? Kasi sabi ko na hindi lang ito basta sa pagpapagaling, hindi lang ito basta sa mga prayer answered prayer natin. Di ba? Lalo na yung pagkakaroon ng connection sa Diyos. Isang malaking himala to. Amen po ba ako ron? Sino dito, mga kapatid, yung gusto mo, yung pamilya mo, ma-win mo sa Lord? Di ba? Ilang taon mo nang pinagpe-prayer sa Lord? Amen? Yes, ilang taon. But today, nais ng Lord makita natin, gaya ni Peter and John, they used their hands. Nawa sa atin din, mga kapatid. Gamitin natin yung ating mga kamay. Amen po ba ako ron? Yes. No, sabi ko rito, yan. No, makita natin dito, hindi lang siya nakalakad, but pumasok siyang nagpupuri sa templo. No? As we see, hindi lang po physical appearance ang nabago sa kanya, but yung kanya mismong relasyon sa Diyos ay nabago. Praise God. Amen po ba? No? Palakpakan natin si Lord. Yan. No? Sabi ko dito para po sa aking application. Yan. Sa aking application, nais ko pong mag-focus tayo dito sa verse 7. No? Sabi dito sa verse 7, Acts 3:7, no? Taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. So makita natin dyan, no, ang matawag dyan, naka-highlights or naka-capitalize, no? Naka-capitalize or naka-bold yung letter na ginamit natin dito, no? Yung taking him by the right hand, he helped him up, no? Kasi gusto ko dito tayo mag-focus no? Sa Tagalog, sabi niya rito, hinawakan niya sa kanyang kanang kamay ang lumpo at itinayo. So makita natin, using their hands. Gusto ko, dito tayo mag-focus, mga kapatid, para sa aking application. No? Sabi ko rito,
yan, as a connection builder, sinasabi ni Lord ngayong hapong ito, let us use our two hands. Alright? So, two hands, mga kapatid. Gaya ni Peter and John, makita natin yung 5 points kung paano nila ginamit yung kanilang mga kamay. Ngayong araw na to, mga kapatid, gayon din ang nais ng Lord. Gamitin natin itong 2 kamay natin. Sabi ko dito, una, gamitin natin our hands that is willing to reach out people and not to ignore them. Amen? Yes. Marami ho sa paligid natin, mga kapatid. Nakaupo lang sila dyan sa tabi-tabi. Nais ng Lord, gamitin natin itong mga kamay natin. Gaya ng ginawa ni Peter at John, hinawakan ng kanang kamay at itinayo. Same with us, mga kapatid. Nais ng Lord, gamitin natin itong 2 kamay na to para sila ay i-reach out natin. Abutin natin sila. Because we are connection builder. Amen. Nagbibuild tayo ng connection. Amen po ba ako ron? Sabi ko rito, we are called to see people as God's masterpiece. Same with us, sabi ko rito, they should not be ignored. Amen? Yes, dapat makita natin yung mga tao sa palibot natin na mga, yan, sa tabi-tabi, sa sulok-sulok. Tulad lang din po natin sila. Sila ay part ng masterpiece ng Lord. Sila ay part ng jigsaw puzzle ng Lord. Tulad natin, dapat hindi natin sila binabaliwala. Amen? Gamitin natin yung ating kamay. Abutin natin sila, mga kapatid. Pangalawa, sabi ko dito, yan, hands that is willing to accept people and not to reject them. Amen? Natin yung ating mga kamay to accept people or to reject people. Diba? Parehas ginagawa ng ating kamay ito eh. Amen? But, nung tayo hindi pa nakakakilala sa Lord, I do believe, madalas ginagamit natin ito to reject people. Hindi. Wala. Parang ganun. Di ba? Hindi, alam ko yan. Di ba? But as we have a connection with the Lord, as being connection builder, nais ng Lord, alisin na natin yung ganun. But let us use these hands to accept people, to embrace them. Amen? Yes. Kasi ganito rin po ginawa ng Lord sa atin. Sabi ko rito, yan, we are called to do the same mission that Peter and John did, to reach people and bring them into the heart of worship. Makita natin, ginamit ni Peter at John yung kanyang kamay para doon sa lumpong yon. Amen? Yes. Inabot niya at dinala nila para magpuri sa Diyos at sumamba sa Diyos. Amen? Pangatlo, sabi ko rito, gamitin natin yung ating mga kamay, hands that is used to bless people and not to curse people. Sino ho dito madalas nagduduro-duro? Amen? Di ba? Sino ho dito kapag may kausap ka, ang hilig mo tumuro? Alam niyo po, ang sabi nila, kapag ganito daw, cursing. Sabi nila, pag ganito, blessing. Amen? So, from now on, mga kapatid, kung sino man sa atin yung kapag nakikipag-usap tayo, di ba kasi pag may kaaway tayo, madalas ito ginagamit natin. Di ba? Hindi, ikaw eh. Di ba? Ikaw, lagi kang ganyan eh. Ganun eh. Ikaw gumawa, ikaw nagsimula eh. Tama po ba? Yes. From now on, sinasabi ng Lord, you are connection builder. We are connection builder. So we should use our hands to bless people. Alam mo, ganito eh. Di ba? Tama ba? Di ba madalas, kapag galit ka, hindi mo magawang ganito? Laging ganito. Di ba? Tama ako mali. Di ba? Kapag nagagalit tayo, ikaw lagi kang ikaw namumuro ka na, bibingo ka na. Di ba?
Sino ganyan dito? Di ba? We are connection builder, mga kapatid. So we should use our hands to bless people and not to curse them. Amen? Tama po ba? Sabi ko dito, we are called to share God's goodness and teach them for them to share it also. Yes. Gamitin natin ito kami na to to bless people. Amen? Di ba? As we worship God, we raise our hands. Di ba? As a sign of surrendering God. Sino dito kapag nagsusurrender sa Lord, ganun? Di ba wala? Tama? Sino dito kapag sumasalo ng blessing ng Lord, ganito? Wala din, di ba? Pag sumasalo tayo ng blessing, di ba laging ganito? Tama? Meron ba dito kapag gusto mo, blessing, wow, praise God, di ba? Doon dumibigay. Meron ba ganon? Wala eh. Tama? Stop pointing fingers. Amen? But start to bless people. Amen? Wow, praise God. Pang-apat, gamitin natin yung ating mga kamay. Saan daw? Yan, hands that have the desire to help people to connect to God and not to hinders them. No, so makita natin, mga kapatid, ginagamit daw natin dapat yung ating mga kamay, ano daw ulit? Para tulungan silang makakonect sa Diyos. Amen? Hindi para harangan sila. Di ba? Tama ba ako? Di ba kapag sino dito naglaro ng patintero? Di ba? Meron ba dito naglaro ng patintero na nakaganyan ka? Hinaharangan mo yung kalaban mo? Di ba wala? We use our hands to hinder them. Tama? Para harangan natin sila. But as connection builder, mga kapatid, nais ng Lord na makita natin, use our hands to help them people to connect to God and not to hinders them. Huwag natin silang harangan, mga kapatid. No, sabi ko dito, because we are called to look around and see the world the way God sees it. Amen? Yes. Dito tayo tinawag, mga kapatid. Tinawag tayo ng Diyos para makita natin yung ating paligid the way kung paano tinitignan ito ng Diyos. Amen po ba? Yes. So sabi ko dito, yan, as a connection builder, we are called to look around and see the world the way God sees it. So stop. No, don't ignore people. Don't just walk and pass through them. Wag lang natin silang nagpasan. Amen? Wag lang natin silang deadmahin. But nais ng Lord, tingnan natin sila kung paano din sila tinitignan ng Diyos. Kung paano yung ating sarili din. Amen? Paano ba tayo tinignan ng Diyos? Before we receive Jesus, paano tayo tinignan ng Diyos? Amen? Paano niya tayo niyakap? Paano niya tayo tinanggap? Amen? Yes. Praise God. So, sabi ko dito, yan, sabi sa verse 4, tinitigan siya ng dalawa at sinabi, tignan mo kami. No? Tingnan natin yung ating mga sarili, mga kapatid. At tingnan natin yung ating sarili na hindi nakahihigit sa iba. Amen po ba ako ron? No, sabi ko dito, no, kaya minsan, madalas, nag-i-ignore tayo ng tao kasi pakiramdam natin, hindi natin sila ka-level. Amen? No, so, tanggalin na natin yon, mga kapatid. Alisin na natin yung ganong attitude. Amen? Matignan natin yung ating sarili nang hindi nakahihigit sa iba. No? Sabi ko dito, tignan natin yung mga tao sa paligid nating tulad din nila. Tayo din nangangailangan ng kagalingan. Amen? Tayo din minsan lumpo. Amen po ba ako ran? Di ba? Minsan, sa sobrang dami ng pagsubok, para tayong lumpo, hirap tayo makabangon. Amen? So, tingnan natin yung ating sarili. Katulad din nila na nangangailangan ng kagalingan, nangangailangan ng himala, nangangailangan ng habag at pag-ibig ng Diyos. At higit sa lahat, nangangailangan ng kaligtasan. Amen? Yes. Sabi ko dito, kanina po, nabanggit ko po, no, as a connection builder, let us use our two hands to reach out people,
to accept people, to help people, to connect to God, and to bless people. Nabanggit ko po kanina, mga kapatid, na nais ng Diyos, no, na God is about to give you something special. Something that is more than you ask for. Amen po ba ako ron? Now, this is the time. Ready ka na ba, kapatid? Yan, praise God. No? Ito na po yung oras, mga kapatid, for us to receive something special from the Lord. Ano kaya yung iniisip po natin special na yan? This is the time, mga kapatid. Sabi ko rito, God is giving you right now. God is giving us right now. Ikaw, ako, tayong lahat, mga kapatid. God is giving us right now something special. A big opportunity na masasabi ko pong bihirang mangyari po. Amen po ba? At ito po ay ang magamit po tayo. Magamit po natin ang ating po mga kamay ngayong oras na to, to help our brethren. Amen? Pwede po ba tayong mag-sacrificial offering, mga kapatid? Yes. Sabi ko nga again, God is giving us right now something special. Anong special dito? Yung pagkakaroon ng malaking opportunity na bihirang-bihira lang mangyari talaga. Meron po sa atin, isang kapatiran natin dito sa ating church, no? Yung kanyang lolo po ay pumanaw nung nakaraang linggo pa. But nakakalungkot dahil hanggang ngayon hindi nila may palibing yung kanilang lolo dahil sa kakulangan ng budget. That's why ngayong araw na to, ngayong oras na to, sinasabi ko mga kapatid, God is giving us a big opportunity para gamitin natin itong mga kamay na to na binigay ng Lord to bless them. Sabi ko rito, no, yan, I request everyone, I urge everyone, ano pa ba? I appeal. No, umaapila ako sa lahat, mga kapatid. Let us use this message of the Lord. Nawa, magamit natin ngayong mismo, itong hours na to, yung ating mga kamay to bless our brethren. Amen? No? Nawa, magawa natin na magkaroon tayo ng sacrificial offering. Sabi ko rito, malaking tulong po ito para po maipalibing na po nila ang kanilang lolo. Again, sabi ko po dito, as a connection builder, gamitin po natin itong sacrificial offering po na ito na makita at maramdaman po nila ang kabutihan ng Diyos. Tulad po ng ginawa nila Peter at ni John. Sabi ko dito, higit pa sa inaasahan ng lumpo ang kanilang ibinigay. Na naging dahilan po ito para yung lumpong yon ay magpuri sa Diyos. Nawa, dito sa ating sacrificial offering, mga kapatid, again, wag po tayo mag-focus sa kung anong meron tayo. Dahil tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos, mga kapatid. Alam niya ang pangangailangan ng bawat isa sa atin. Hindi po niya tayo pagkukulangin. Sabi ko dito, yan, ganun din naman po, no? Ganun din naman, mayroon po tayong mga kamay to bless people and not to curse them. Nawa po ay maging kamay po tayo ni Lord na maghahatid. No? Maghahatid ng kanyang nag-uumapaw na pagpapala para po dito sa ating kapatid na to. No? Na makatanggap ng blessing ni Lord. We hope and pray, no? Dito sa ating kapatid. No? We hope and pray, kapatid. Hindi ko sasabihin kung anong pangalan mo, no? But alam naman ni Lord, no, alam ng ibang kapatid natin kung sino ka. Sabi ko rito, nawa, dalangin namin, no, tulad ng lumpo sa ating Bible passage, itong pagpapalang to, no, itong sacrificial offering ng ating mga kapatiran,
no, na matatanggap po ninyo ay maging dahilan din po ito ng inyong pagpapasalamat at pagpupuri po sa Diyos. Amen? So, sa mga ating mga kapatiran na nasa malayong lugar, no, mamaya ho, o meron po ba kanina, no, naiano natin yung GCash account natin, no, so pwede ho kayo na maghulog dito po sa ating GCash account, no, at ilagay niyo po kung sacrificial offering po natin ito or yung ating offering, no. Kanina, di ba ba, meron tayong offering, pinaliwanag po yan ng ating budget ministry, no, si Sister Miriam, kaninang bago tayo magsimula. No. So, ganoon din, ngayon naman, no, gusto ko na ang bawat isa sa atin ay bukod doon sa offering natin na ibibigay, ay magkaroon din tayo ng sacrificial offering para po dito sa ating kapatid na to. Amen? So again, ulitin ko po mga kapatid, let us use these hands. We have two hands, no, to bless people. Amen po ba, Ron? No? Maaaring ito yung paraan, gaya nila Peter and John, kung paano bless nila yung lumpong yun yung naging way para siya ay magkaroon ng connection sa Lord. And I do believe mga kapatid, sa gagawin nating sacrificial offering, ito rin po yung magiging way para yung buong pamilya ng ating kapatid ngayon ay magkakaroon din ng connection sa ating Diyos. Maraming salamat po sa bawat isa sa atin. No? Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo po lahat ay manalangin sa Lord. O Amang Banal, salamat Panginoon. Salamat sa iyo, Lord. Thank you for your holy word sa gabing ito, Panginoon. O sa oras na ito, Lord God. Lord, sa hapong ito, dalangin ko, Panginoon, na patuloy kang kumilos sa bawat puso ng bawat isa sa amin, O Diyos. Lord, alam namin, Panginoon, na pinahintulutan mo, Lord, na ito yung maging mensahe namin, Lord, sa oras na ito, Panginoon. Para ngayon pa lang, Lord, kahit hindi pa kami sumagot sa reflection question mamaya, ay magkaroon na agad, Lord, ng application, Lord, sa amin, O Diyos. Dalangin ko, Lord, patuloy, O Ama, touch our hearts, Lord. Touch our hearts, Lord God, na nawa, Panginoon, magawa namin, Lord, yung pinapagawa mo dito sa iyong mensahe, Lord God, na kung saan gagamitin namin itong aming mga kamay, Lord, para maging daluyan ng iyong pagpapala, O Ama, sa aming kapatid, Panginoon, na ngayon, Lord, ay talagang nangangailangan ng iyong pagpapala, O Diyos. Lord, nawa, sa bawat maibibigay namin, Panginoon, ito, Lord, yung dahilan or yung makita niya nung sinabi mo, Panginoon, that we will receive something special more than we ask for. Lord, sinabi ng aming kapatid na kahit konting tulong lang. But I do believe, Lord God, sa pamamagitan ng iyong banal na salita sa hapong ito na itinatanim sa aming mga puso, Lord, bubuhos, Lord, ang iyong mayamang pagpapala. Nang sa gayon, ito'y maging daan para magpuri at magpasalamat at higit sa lahat, magkaroon ng connection, Lord. Ang buong pamilya, Panginoon, ng aking kapatid. Magkaroon sila ng connection sa iyo, O Diyos. Maranasan, maramdaman nila, Lord, ang iyong kabutihan, O Ama. Again, Lord, as connection builders, kami, Panginoon, ikatiwala mo lamang sa iyong nag-uumapaw na pagpapala. That's why, Lord, i-bless mo ang bawat isa sa amin, O Diyos. Ikaw, Lord, ang pumuno ng aming mga pangangailangan, Lord. Again, Lord, sa sacrificial offering na to, O God, sa buong gawaing ito, Panginoon, sa buong Sunday worship celebration na to, Lord God, tanging ikaw lamang, O Ama, ang aming itataas, Panginoon.
Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. Itong aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Amen, amen, at amen. God bless po. Para po sa ating para po sa pag-aalaala natin sa ating pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo, kunin na po natin ang ating mga naihandang biskwit o tinapay sa ating mga tahanan. At sama-sama po tayong alalahanin ang mayamang pag-ibig ng ating Lord. Taas po natin ang tinapay o biskwit na ating naihanda. Sinasabi, "For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.'" Sabay-sabay po ating tanggapin. Praise God po. Taas po natin yung katas ng ubas na sumisimbolo sa kabanal-banalang dugo ng ating Panginoon. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Sabay-sabay po natin tanggapin. Praise God po. Patuloy po tayo manalangin sa Lord. Amang banal, muli Panginoon, kami Lord ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong dakilang pag-ibig, Lord God. Salamat Panginoon dahil sa iyong dakilang pag-ibig, O God. Kami Lord na mga makasalanan, Panginoon, kami Lord na malayo sa Diyos, ay nagkaroon ng malayang koneksyon sa ating Diyos Ama. Salamat sa iyo, O Lord. Salamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Church answer our reflective question na ipopost po natin sa ating Facebook page right after the service. Ibahagi po natin ang ating mga takeaways, ang ating mga realizations na magiging blessing po sa mga makakabasa nito. Inaanyayahat na magpuri sa ating Panginoon sa pamumuno po ng ating music team at ito po ay susundan ng benediction ng ating pong mabuting pastor. Pagdating sa ating ito at higit pa.
blessing of the Lord. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the peace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all forever and ever. Amen, amen, and amen. Happy Sunday po sa bawat isa. Stay safe and stay blessed po. Sa taus-puso napaabot sa lahat po ng dumalo sa ating gawain ngayong hapon. Kami po ay umaasa na hindi po ito ang huli, bagos simula lang po ito ng ating maigting na relasyon sa atin pong manlilikha. Let's continue to connect other people to God and reconnect to God. Let's be a blessing, especially in these trying times. Happy Sunday, everyone, and God bless us all.